Martial Peak, Kabanata 4841. Freezing Blood Burning Soul Pill. Si Xiaohi ay palaging isang prangka ngunit baliw na babae. Hindi pa nakita ni Yang Kai ang ganitong uri ng mapanglo na ekspresyon sa kanyang mukha noon, at ito ang nagpaisip sa kanya ng kung ano. Nang gusto niyang tanungin siya, biglang umungol si Ku Huaxiang at nanginginig. Nang nagbago ang kanyang ekspresyon, lumingon si Yang Kai sa kanya. Anong problema? Okay lang ako. Matigas na umiling si Ku Huaxiang. Gayunpaman, napagtanto na ni Yang Kai na may mali. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bahagyang namutla ang kanyang mukha habang ang kanyang internal chi ay hindi matatag. Inilagay ni Xiaohi ang kanyang kamay sa noo ng isa pang babae at napabulalas. Ang lamig. Sa isang tame-time na ekspresyon, kinuha ni Yang Kai ang palso ni Ku Huaxiang at inilagay ang dalawang daliri sa kanyang palso bago iniksyon ang kaunting kapangyarihan nito upang suriin siya. Tulad ng sinabi ni Xiaohi, ang figure ni Ku Huaxiang ay kasing lamig ng isang bloke ng yelo. Habang malapit sa kanya ay ramdam niya ang lamig na umaagos mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nawala ang lamig at napalitan ng nakakapasong init. Hingal na hingal si Ku Huaxiang. Naging malabo ang kanyang paningin, at namumula ang kanyang mukha. Sa pagsusuri, napagtanto niya na ang kanyang chi ay nasa kaguluhan. Ang kapangyarihang nakuha niya sa pamamagitan ng paglilinang ay umaagos sa paligid ng kanyang mga meridian na parang isang out-of-control na kabayo. Nagpalitan ng tingin sina Yang Kai at Xiaohi bago sabay na sinabi. Freezing Blood Burning Soul Pill. Mayroong hindi mabilang na uri ng mga table tas sa mundo, ngunit ang pinakamasama sa lahat ay ang Freezing Blood Burning Soul Pill. Ang pill na ito ay naimbento ng pangalawang sect master ng White Lotus Sect, at ang recipe nito ay isang top secret. Tanging ang kasalukuyang sect master ng White Lotus Sect lamang ang nakakaalam kung paano ito pinuhin. Ang tableta ay isa rin sa mga pinakamahusay na paraan para makontrol ng pinuno ng White Lotus Sect ang kanilang mga nasasakupan. Ang taong umiinom ng tabletang ito ay makikita ang kanilang aura na nagiging magulo kung hindi nila ubusin ang antidote sa mga regular na pagitan, tulad ng pinagdadaanan ngayon ni Ku Huaxiang. Ang isang tao ay makakaramdam ng sobrang lamig o init sa isang mabagsik na ikot, at ang sitwasyon ay lalala lamang sa paglipas ng panahon, na sa huli ay magreresulta sa kanilang pagsabog sa isang malagim na kamatayan. Mayroong hindi mabilang na mga disipulo sa White Lotus Sect. Marami ng mga disipulo sa gitna ng hierarchy, hindi banggitin ang mga disipulo sa katutubo. Bagamat makapangyarihan ang White Lotus Matriarch, hindi niya matiyak na ang kanyang mga nasasakupan ay palaging magiging tapat sa kanya. Sa makatuwid, maraming mga disipulo sa gitna ng hierarchy, lalo na ang Hall Masters, ay kinokontrol niya gamit ang Freezing Blood Burning Soul Pills. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng tiwala ng White Lotus Matriarch ay maliligtas sila sa ganitong uri ng paggamot. Noong una ay naisip ni Yang Kai na bilang isang saintess, nakuha na ni Ku Huaxiang ang buong tiwala ng White Lotus Matriarch, at hindi na niya kailangang uminom ng Freezing Blood Burning Soul Pill. Hanggang sa tinamaan siya ng lason ay napagtanto niyang mali siya. Bagamat isa si Ku Huaxiang sa iilang saintesses ng White Lotus Sect, kontrolado pa rin siya ng Freezing Blood Burning Soul Pill. Mula sa natipon ng mga mula sa Grand Chi Temple, pagkatapos uminom ng Freezing Blood Burning Soul Pill ang isang tao, kailangan nilang uminom ng antidote tuwing 3 buwan, kung hindi, ang buhay ay magiging isang buhay na impyerno para sa kanila. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, napagtanto ni Yang Kai na 3 buwan na ang nakalipas mula nang dalhin si Ku Huaxiang sa lugar na ito. Sa madaling salita, sa huling pagkikita nila, tiyak na naubos niya ang antidote. Dahil ang oras ay tapos na ngayon, ang nakapagpapagaling na efficacious ng Freezing Blood Burning Soul Pill ay nagsimulang magkabisa. Kaninong dugo ang ginamit? Tanong ni Yang Kai na may tame-time na ekspresyon. Hindi na kailangang sabihin, alam niya na ang dugo ng White Lotus Matriarch ay ginamit. Ang pagpino ng Freezing Blood Burning Soul Pill ay nangangailangan ng dugo ng tao, at kinuha din ito ang dugo ng parehong tao upang makagawa ng antidote. Si Ku Huaxiang ay ang saintess ng White Lotus Sect, kaya, tanging ang Freezing Blood Burning Soul Pill na ginawa mula sa dugo ng White Lotus Matriarch ang makakasiguro sa kanyang katapatan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Xiaohi. Alam na alam niya ang epekto ng Freezing Blood Burning Soul Pill, kaya natakot siya na si Ku Huaxiang ay mawawalan ng buhay ng ganoon lang. Kung namatay si Ku Huaxiang, hindi niya makikita ang mga bagay na dati niyang gustong makita. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, binuhat ni Yang Kai si Ku Huaxiang pataas. Habang ginagamit ang sarili niyang lakas para protektahan ang mga meridian nito, lumabas siya at sinabing,
Tara na. Upang mailigtas si Ku Huashang, kinailangan nilang hanapin ang White Lotus Matriarch. Minamaliit niya ang hirap na kinakaharap niya sa ikasyam na buhay. Sa una, naisip niya na pagkatapos na dalhin siya sa lugar na ito, kailangan lang niyang gumugol ng maraming taon sa kanya, at sa kalaunan ay mai-inlove siya sa kanya. Gayunpaman, dahil nataman siya ng freezing blood-burning soul pill, kailangan niyang sumuko sa planong ito. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay ang iligtas ang buhay niya. Kahit na ang labanan sa pagitan ng Grand Chi Temple at White Lotus Sect ay nagpapatuloy sa loob ng maraming taon, hindi pa rin nila nahanap ang lokasyon ng White Lotus Sect's headquarters. Hindi dahil ang mga mula sa Grand Chi Temple ay kaila-hilakbot sa pangangalap ng impormasyon, ngunit ang mga mula sa White Lotus Sect ay walang nakapirming headquarters. Ang White Lotus Sect ay may hindi mabilang na mga tagwan, kaya kung saan man matatagpuan ang White Lotus Matriarch ay ang headquarters. Gayunpaman, palagi siyang pumupunta sa ibang lugar pagkalipas ng ilang panahon. Tanging ang mga taong pinakamalapit sa kanya ang nakakaalam ng regular na pattern ng paglipat. Kadalasan, kahit ang Hall Masters ng White Lotus Sect ay hindi siya mahanap. Sa kabutihang palad, si Ku Huashang ay may hawak na napakahalagang posisyon, kaya may karapatan siyang malaman ang pinagtatagwan ng White Lotus Matriarch. Minsan, malay siya, pero minsan, hihimatayin siya. Pasulpat-sulpat na tanong lamang sa kanya ni Yang Kai tungkol sa kinaroroonan ng White Lotus Matriarch. Inabot ng isang buwan sina Yang Kai at Xiao He bago sila nakarating sa isang lambak. Mayroong ilang mga bakas na nagmumungkahi na mayroong mga tao na naninirahan dito, at sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan ay may ilang mga gusali. Tila, ito ay isa pang lihim na tagwan ng White Lotus Sect. Tiyak, napansin ng mga alagad ng White Lotus Sect na nasa paligid sina Yang Kai at Xiao He. Sa makatuwid, sa sandaling sila ay tumuntong sa lugar na ito, sila ay napalibutan ng hindi mabilang na mga alagad ng White Lotus Sect mula sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na mga stream ng Divine Sense ang nakalock sa kanila. Ang ilan sa kanila ay inilipat ang kanilang mga tingin sa pagitan ni Yang Kai at Ku Huashang, na nasa kanyang mga bisig, na may pagdududa ng mga ekspresyon. Tiyak na alam nila na siya ay isang saintess, ngunit wala silang ideya kung bakit siya ay nasa bisig ng isang lalaki sa sandaling ito. Ito ang nagudyok sa marami sa kanila na tumingin sa kanya ng masama. Tulad ng isang galit na cheetah, si Xiao He ay umuungol paminsan-minsan habang lumalabas na tinutokso. Dahil napakaraming disipulo ng White Lotus Sect sa paligid, nagkaroon siya ng gana na patayin silang lahat. Gayunpaman, kahit na dalawa sila sa pinakamakapangyarihang cultivator sa mundo, mapapahamak sila kung kailangan nilang harapin ang napakaraming nakakatakot na mga kaaway mula sa White Lotus Sect. Sa madaling salita, sa sandaling tumuntong sila sa lugar na ito, nawalan na sila ng kontrol sa sarili nilang kapalaran. Nagtataka ako kung bakit umagang-umaga ang huni ng mga magpies. Naiintindihan ko na ngayon. Mayroong ilang mga pinarangalan na panauhin dito. May narinig na tumatawa nang lumabas mula sa crowd ang isang medyo may edad na babae na nakasuot ng puting damit. Kahit hindi na siya bata, kaakit-akit pa rin siya. Halatang-halata na siya ay nakakaakit sa kanyang kabataan. Sa kabila ng kanyang edad, siya ay medyo kaakit-akit pa rin dahil ang edad ay tila hindi nag-iiwan ng anumang marka sa kanya. Ang kanyang puting damit ay nagpamukha sa kanya na napakalinis, tulad ng isang lotus. Sa isang walang emosyong ekspresyon, lumingon si Yang Kai sa kanya. Matagal na silang arch-nemesis, at hindi ito ang unang beses na nakipag-ugnayan sila sa isa't isa, kaya hindi na kailangang magsabi pa. Huwag kang masyadong kabahan. Alam ba ninyong lahat kung sino iyon? Ang White Lotus Matriarch ay tumawa na parang isang dalaga. Siya ang dating Temple Master ng Grand Chi Temple, Yang Kai. Kung gusto niyang patayin kayong lahat, hindi ko kayo may iligtas. Sa isang iglap, ang mga disipulo ng White Lotus Sect sa paligid niya ay lumitaw na nalilito. Ang pangalang Yang Kai ay nakakatakot sa mga disipulo ng White Lotus Sect dahil marami na siyang napatay sa kanilang mga kasama. Sa kanilang mga mata, siya ang kanilang pinakamalaking kaaway. Nang makita ang reaksyon ng kanyang mga nasasakupan, bumantong hininga ang White Lotus Matriarch. Pagkatapos, tumingin siya ng masama kay Yang Kai. Ano ang nagdadala sa iyo, isang Temple Master ng Grand Chi Temple, dito? Umiling si Yang Kai. Hindi na ako ang Temple Master ng Grand Chi Temple, at wala na silang kinalaman sa akin. Kaya, hindi mo kailangang magalit sa akin. Pumunta ako dito para iligtas ang isang tao. Bumaba ang tingin ng White Lotus Matriarch kay Ku Huashang, na nasa mga bisig ni Yang Kai, pagkatapos ay nagtanong siya. Gusto mo ba siyang iligtas? Oo.
Ang White Lotus Matriarch ay nanunuya. Mayroong dalawang uri lamang ng mga tao sa mundong ito. Ang mga kapakipakinabang sa akin at ang mga walang silbi. Dahil nahuli mo na siya, wala na siyang silbi. May kalayaan kang magdesisyon kung gusto mo siyang patayin. Ang magagandang babae sa likod ng White Lotus Matriarch ay dapat na ang iba pang mga saintesses ng White Lotus Sect. Nang marinig ang sinabi ng Sect Master, mukhang tuwang-tuwa sila. Lahat ng mga saintesses na ito ay nakaranas ng hindi mabilang na mga paghihirap bago sila na-promote sa kanilang kasalukuyang posisyon. Sa kabilang banda, si Ku Huaxiang ay binigyan ng titulong saintess nang walang anumang kontribusyon sa White Lotus Sect. Kaya naman nagseselo sila at inisip na may kinikilingan ang matriarch sa kanya. Gayunpaman, hindi sila mangangahas na magreklamo tungkol sa anumang bagay sa matriarch. Kung makikita nila si Ku Huaxiang na nawalan ng buhay, kaya inaalis ang isang malakas na karibal, sila ay inaasahang magiging masaya. Kailangan ko siyang iligtas. Walang imot na sabi ni Yang Kai. Kung gayon, iligtas mo siya. Siya ay tinamaan ng lason ng freezing blood-burning soul pill. Nang marinig iyon, ang White Lotus Matriarch ay nagsimulang humagulgol at tumingin ng mapanokso kay Yang Kai. Siyempre alam kong tinamaan siya ng freezing blood-burning soul pill, ngunit ano ang kinalaman nito sa akin? Anong mga benepisyo ang makukuha ko sa pagliligtas sa kanya? Siya ang saintess ng White Lotus Sect kung tutuusin. Kung hindi mo siya nailigtas, hindi ka ba nag-aalala na madidismaya ang mga nasasakupan mo? Sino ang mga ngahas? Ang White Lotus Matriarch ay umungal habang ang mga disipulo ng White Lotus Sect ay agad na natakot. Habang sinusulyapan niya ang lahat gamit ang kanyang malaagila na mga mata, hindi maiwasan ng mga nakasalubong niya ng tingin. Samantala, ang mga saintesses sa likuran niya ay nanginginig na parang mga pugo sa taglamig. Pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan niya si Yang Kai at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Mabuti, hindi ko alam na napakatalino mong tao. Ililigtas mo ba siya o hindi? Tinitigan siya ni Yang Kai habang kumakalat ang kanyang hangarin na pumatay. Para siyang magugulat kung ang White Lotus Matriarch ay maglakas loob na tumanggi. Siya ay isang disipulo ng White Lotus Sect, at wala kang karapatang makialam. May kalayaan akong magdesisyon kung gusto ko siyang iligtas o hindi. Ang White Lotus Matriarch ay nagsabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa kabila ng kanyang sinabi, iniangat niya ang kanyang ulo sa gilid. Sa susunod na sandali, ang isa sa mga saintesses ay lumukso at hindi nagtagal ay tumayo sa harap ni Yang Kai. Ito ay maliwanag na ito saintess ay balisa. Kung tutusin, kailangan niyang itawag ang kanyang lakas ng loob para makatayo sa harap ng isang makapangyarihang cultivator tulad ni Yang Kai. Maingat niyang iniabot ang dalawang kamay para ay pakitang wala siyang sinasadyang masama. Martial Pick, Kabanata 4842. Left Protector. Ipinasa ni Yang Kai si Ku Huaxiang sa saintess, na mabilis na nagdala sa kanya pabalik sa White Lotus Matriarch at inilagay siya sa harap ng huli. Ang White Lotus Matriarch ay tumingin sa Ku Huaxiang at iniabot ang kanyang kaliwang kamay. Habang pinapagana niya ang kanyang kapangyarihan, sinipsip niya si Ku Huaxiang patungo sa kanya at tinamaan ang acupoints ng babae gamit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ng ubo, dahan-daang nagising si Ku Huaxiang. Mukhang nasasaktan pa rin siya. Habang umiihip ang puwersa sa kanyang katawan sa paligid, nakaramdam siya ng lamig o init paminsan-minsan, na parabang mawawalan siya ng buhay sa pagsabog anumang oras. Nakaharap sa walang kibol na titig ng White Lotus Matriarch, napaluhod siya at sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Nagdala ako ng regalo sa iyo, Matriarch. Malumanay na tumango ang White Lotus Matriarch. Magaling ka, hindi mo ako binaygo. Ibinaba ni Ku Huaxiang ang kanyang ulo. Ito ang dapat kong gawin. Tumabi ka muna. Ikinaway ng White Lotus Matriarch ang kanyang kamay. Nang marinig iyon, tumayo si Ku Huaxiang at tumayo sa likod ng White Lotus Matriarch. Pagkatapos, naglabas siya ng spirit pill mula sa kung saan at pinasok ito sa kanyang bibig. Sa sandaling lunukan niya ang tableta, siya ay nasa mas mabuting kalagayan. Nang makita iyon, isang natulala na si Xiaohe ay bumulalas. Hoy, nagsinungaling siya sa atin. Nalinlang tayo. Maliwanag na si Ku Huaxiang ay may antidote sa freezing blood-burning soul pill na kasama niya, ngunit sa kabila ng katotohanang maaaring sumabog siya anumang oras, pinilit niyang huwag gamitin ito. Sa halip, dahan-dahan niyang hinikayat si Yang Kai sa lugar na ito. Ito ay walang alinlangan na isang mapanganib na taya. Kung nabigo siya, mawawala sa kanya ang lahat. Gayunpaman, ipinakita ng resulta na nanalo siya sa kanyang sugal.
Matagumpay niyang naakit si Yang Kai sa lugar na ito kung saan napapaligiran siya ng hindi mabilang na malalakas na cultivator mula sa White Lotus sect. Naroon din ang White Lotus Matriarch. Karaniwan, ginagamit niya ang pagmamahal ni Yang Kai sa kanya. Marahil ay may gusto siyang patunayan, ngunit ang kinalabasan ay medyo hindi mabata sa karaniwang tao. Lihim niyang sinuri ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit walang bakas ng galit sa mukha nito. Nanatili pa rin siyang kalmado at nakakulong. Sa kabilang banda, si Luo Tinghi, na nasa tabi ni Yang Kai, ay nagalit. Napaka-ungrat ng babaeng iyon. Naging maayos na ang pakikitungo mo sa kanya, ngunit nagpasya pa rin siyang saktan ka. Hindi ka ba nalulungkot tungkol dito? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Okay lang ako. Ang White Lotus Matriarch ay natawa. Sino ang makakaasa na ang Temple Master ng Grand Chi Temple ay mahuhulog sa bitag dahil sa pag-ibig? Ngayon lang ako nakapanood ng magandang palabas. Sa kabutihang palad, lahat ng aking mga alagad ay tapat sa akin. Nakagawa ka ng maling galaw sa pamamagitan ng pagtatangka na kunin siya sa iyo. Biglang naging malungkot ang kanyang boses. Yang Kai, pinatay mo na ang hindi mabilang na mga disipulo ng White Lotus sect sa mga nakaraang taon. Ngayong nahulog ka na sa ganoong estado, mayroon ka bang huling salitang sasabihin? Umiling si Yang Kai. Sigurado ka bang mapapatay mo ako? Ang White Lotus Matriarch ay nanunuya. Lubos kong nalalaman kung gaano kakalakas. Gayunpaman, ang mga alagad ng White Lotus sect ay hindi rin mahina. May tiwala akong patayin ka. Laming-galing si Yang Kai sa paligid. Bueno, tingnan natin ang presyong handa mong bayaran para doon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Xiaohe. Papatayin ba natin ang kalahati sa kanila? Isang nasasabik na Xiaohe ang humugot ng kanyang espada. Hindi sapat iyan. Kailangan nating patayin ang 60% sa kanila kahit papaano. Bakit hindi natin layunin ang 70% sa kanila? Mukhang maganda. Tinitigan ni Yang Kai ang White Lotus Matriarch at nakangiting sinabi. Handa ka bang isakripisyo ang 70% ng mga tao dito? Sa palagay ko lahat sila ay ang pinakamalakas na masters at pinakamaliwanag na sumisikat na bituin sa White Lotus sect. Kung napakaraming mamamatay, ang White Lotus sect ay magiging baldado. Sa oras na iyon, aabutin ka ng maraming taon para makarecover. Kaagad, namula ang mukha ng White Lotus Matriarch. Bagamat mayabang sina Yang Kai at Xiaohe, hindi niya akalain na nagpapalabis sila. Para sa mga nangungunang cultivator tulad ni Yang Kai at Luo Tinghi, malaki ang posibilidad na mapatay nila ang 60 hanggang 70% ng mga tao rito kung handa nilang itapon ang kanilang buhay. Marahil kahit na ang matriarch mismo ay masaktan ng husto. Kapag nangyari iyon, ang Grand Chi Temple ay nasa isang malaking, posibleng maging mapagpasyang kalamangan. Gayunpaman, ang pagkakataon sa harap ng kanyang mga mata ay mahirap makuha, kaya hindi makatotohanan para sa kanya na isuko ito. Sa sandaling iyon, nahuli siya sa isang dilema. Gayunpaman, hindi nilayon ni Yang Kai na pahirapan siya, kaya idiniin niya ang espada ni Luo Tinghi at malakas na sinabing. May mungkahi ako. Hindi ako sigurado kung interesado kang pakinggan ito. Ang White Lotus Matriarch ay nanunuya. Tumigil ka sa pag-ikot ng kalokohan. Inilabas ni Yang Kai ang 2 daliri. Pakiusap bigyan mo ako ng 2 freezing blood-burning soul pills. Nang marinig iyon, natigilan ang lahat. Si Ku Huashang, na nakatayo sa likod ng White Lotus Matriarch, ay nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang nakatingin kay Yang Kai. Naghinala pa siya na mali ang narinig niya. Ang White Lotus Matriarch ay parehong nabigla habang siya ay tumalsik. Ano ang gusto mo ng 2 freezing blood-burning soul pills? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Sa halip na ipagsapalaran ang buhay ng napakaraming tao para lang patayin kami, hindi ba gusto mong magtrabaho sa ilalim mo ang 2 mas makapangyarihang cultivator? Ikaw. Ang White Lotus Matriarch ay natigilan. Bagamat mayroon na siyang haka-haka noon, nahirapan pa rin siyang paniwalaan kahit pagkatapos niyang sabihin ang mga salita. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay si Yang Kai, ang dating Temple Master ng Grand Chi Temple. Naghinala pa siya na may mali sa nakalap niyang impormasyon. Ang pag-alis ba ni Yang Kai bilang Temple Master ng Grand Chi Temple ay isang pagpapanggap lamang. Sa kasalukuyan, napapaligiran na ba ang lugar na ito ng maraming cultivator mula sa Grand Chi Temple at sa sandaling mag-utos si Yang Kai, papasukin sila sa loob. Ang ideya sa lalong madaling panahon ay nagugat sa isip ng White Lotus Matriarch at nagsimulang lumago. Agad siyang naalerto habang nakatingin sa paligid, iniisip na maraming tao ang nagtago sa likod ng mga palumpong. Parang lalabas sila anumang oras para patayin siya. Anong nilalaro mo?
Mahigpit na tanong ng White Lotus Matriarch. Umiling si Yang Kai. Walang saysay na magpaliwanag ng anuman. Kailangan mo lang bigyan ako ng 2 freezing blood burning soul pills at maghintay. Tinitigan ng White Lotus Matriarch si Yang Kai na para bang ito ang unang beses na nagkita sila. May salungat na ekspresyon sa mukha niya. Kung tutusin, hindi naman siya ordinaryong babae. Ang mungkahi ni Yang Kai ay nakatutokso sa kanya. Sa halip na ipagsapalaran ang buhay ng marami upang patayin sina Yang Kai at Luo Tinghi, ang kapangyarihan ng White Lotus Sect ay mapapahusay ng husto kung makokontrol nila ang 2 taong ito. Maliban sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang cultivator sa mundo, si Yang Kai ay dating Temple Master din ng Grand Chi Temple. Sa sandaling kumalat ang balita, magdudulot ito ng matinding dagok sa Grand Chi Temple. Sa makatuwid, hindi nagtagal ay gumawa siya ng desisyon at kumuha ng isang bote ng jade, na puno ng mga pulang table tas. Nagbuhos siya ng 2 pildores at ipinitik sa kanilang dalawa. Uminom sina Yang Kai at Xiaohi ng tableta. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng White Lotus Matriarch habang nakatitig siya kay Yang Kai. Kung talagang nilunok ng lalaki ang tableta, ito ay magpapatunay na siya ay isang mapagkakatiwalaang tao, o siya ay maaaring makontrol man lang. Kung siya ay maglakas loob na gumawa ng isang lansihin, siya ay agad na magbibigay ng utos na patayin siya anuman ang halaga na dapat niyang bayaran. Sa kanyang pagtataka, hindi man lang nag-atubili si Yang Kai na inumin ang freezing blood burning soul pill sa kanyang kamay. Pagkatapos suriin ang tableta saglit, itinapon ito ni Xiaohi sa kanyang bibig at sinimulang nguyain ito. Pagkatapos lunukan, dumura siya at nagreklamo. Grabe ang lasa. Anong klase ito? Nakatingin kay Yang Kai na may nasa sabik na ekspresyon, ang White Lotus Matriarch ay humiling. Buksan mo ang iyong bibig at hayaan mo akong makita. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig bilang sinabi sa kanya. Walang laman. Ang mga mata ng White Lotus Matriarch ay kasing liwanag ng mga bituin. Hindi niya napigil ang matawa habang tumutulo ang mga luha sa tuwa. Ang tensed up na mga alagad ng White Lotus Sect ay maaaring maging kalmado na. Nagpalitan sila ng tingin at ngumiti. Pagkatapos ubusin ni Yang Kai ang freezing blood burning soul pill, siya ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makakatakas ngayon. Sa madaling salita, ang dating Temple Master ng Grand Chi Temple ay miyembro na rin ngayon ng White Lotus Sect. Talagang hindi mahuhulaan ang buhay. Ang ganitong uri ng nangungunang cultivator ay nakakatakot bilang isang kaaway, ngunit ngayong isa na siya sa kanila, binigyan niya sila ng malaking pakiramdam ng seguridad. Naisip na nila na kapag siya ay lumitaw sa labanan laban sa Grand Chi Temple, ang kanyang presensya ay magpapadala ng shockwave sa huli. Lumuhad. Ang White Lotus Matriarch ay biglang tumigil sa pagtawa at malamig na tinitigan si Yang Kai. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Mukhang nagkakamali ka sa isang bagay. Bagamat kusang loob kong ininom ang tableta, hindi ako aakayin ng sinuman. Simula ngayon, isang tao na lang ang papakinggan ko. Ang mga mata ng White Lotus Matriarch ay naging matalas habang sinulyapan niya si Ku Huashang. Pagkatapos, sinabi niya kay Yang Kai. Ako lang ang makakapagpino sa iyong panlunas. Hindi niya kaya. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Naniniwala akong hindi mo hahayaang patayin ako ng lason. Matapos itong pag-isipan, tumanggo ang White Lotus Matriarch. Siyempre hindi. Malaking tulong sa amin ang isang tulad mo. Mula ngayon, ikaw na ang magiging left protector ng White Lotus Sect at papayagan kitang makinig sa Ku Huashang lamang. Inaasahan na ang isang nangungunang cultivator ay mayabang. Kung ang White Lotus Matriarch ay nagpipilit na gawing mahirap ang mga bagay para kay Yang Kai, ito ay magdadala lamang ng kabaligtaran ng nais na resulta. Sa makatuwid, nagpasya siyang gumawa ng konsesyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng hiling ni Yang Kai. Bagamat binigyan niya siya ng titulong left protector, iyon ay walang iba kundi isa pang kadena upang igapos siya. Anuman, kapag lumabas ang balita na si Yang Kai ay ngayon ang left protector ng White Lotus Sect, ang reputasyon ng Grand Chi Temple ay masisira. Tumanggo si Yang Kai. Maraming salamat sa promosyon, Sect Master. Pagkatapos ay sinabi ng White Lotus Matriarch kay Ku Huashang. Dapat mong tretuhin siya ng mabuti mula ngayon. Oo, sagot ni Ku Huashang na may seryosong ekspresyon. Lumilitaw na tuwang-tuwa, ipinahayag ng White Lotus Matriarch. Dahil mayroon tayong bagong left protector, dapat tayong magdiwang. Halika, maghanda ngayon ng isang piging para salubungin ang bagong left protector. Ang mga disipulo ng White Lotus Sect ay agad na nagsimulang magtrabaho. Maraming mga hayop sa kagubatan na maaaring manghuli. Medyo matagal na siguro simula noong sinakop ng mga mula sa White Lotus Sect ang hideout na ito.
Kasunod ng utos ng Sect Master, isang piging na puno ng alak at mga pinggan ang ipinakita. Ang mga disipulo, anuman ang kanilang katayuan, ay nagtipon. Sa simula ay awkward ang kapaligiran, ngunit hindi nagtagal ay napuno ng ingay ang lugar pagkatapos nilang uminom at magdiwang. Umupo lang si Yang Kai sa tabi ni Ku Huashang habang may mga taong darating para mag-propose ng toast sa kanya paminsan-minsan. Kahit na pinatay ni Yang Kai ang maraming mga disipulo ng White Lotus Sect noong siya ang Temple Master ng Grand Chi Temple, iba na ngayon ang mga bagay. Sa kasalukuyan, isa na siya sa kanila, kaya natural na kailangan nilang makipagrelasyon sa kanya. Marahil ay ililigtas niya ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan balang araw. Talagang kayang hawakan ni Yang Kai ang kanyang alak, bagamat kadalasan ay umiiwas siya dito. Hindi niya tatanggihan ang sinuman kapag nag-propose sila ng toast sa kanya, kaya naman nagsimulang magkagusto sa kanya ang mga disipulo ng White Lotus Sect. Ito ang unang pagkakataon na natuklasan nila na ang lalaking ito na itinuturing nilang nakakatakot na halimaw noon ay talagang napakabait. Si Xiao He ang pinakakatuwa sa lahat. Kapag walang nag-aalok ng toast sa kanya, siya ay umiikot na may dalang garapon ng alak at sa halip ay gagawin iyon. Ang kanyang prangka na ugali ay nabigla sa mga disipulo ng White Lotus Sect. Marshall Peak, Kabanata 4843. Kahit na ang susunod na buhay ay hindi sapat. Mayroon ng left ang right protector sa White Lotus Sect, at pareho silang malakas. Gayunpaman, kasunod ng utos ng White Lotus Matriarch, si Yang Kai ay naging bagong left protector, at ang kanyang hinalinhan ay hindi man lang ng ahas na tumutol. Una sa lahat, iginagalang niya ang White Lotus Matriarch. Pangalawa, lubos niyang alam na hindi talaga siya kalaban ni Yang Kai. Mapapahiya lang siya kung ipaglalaban niya ang posisyon. Sa piging, ang nakaraang left protector na ito ay nagmungkahi ng isang toast kay Yang Kai ng maraming beses. Pagkatapos ng welcoming party, sina Yang Kai at Xiao He ay perpektong nakipaghalo sa mga mula sa White Lotus Sect. Simula noon, wala nang nagtuturing sa kanila bilang mga tagalabas. Naging payapa sa mga sumunod na araw. Walang alinlangan na mataas ang pagtingin ng White Lotus Matriarch kay Yang Kai dahil madalas niya itong binibisita para talakayin ang kasalukuyang sitwasyon sa mundo at suriin ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng White Lotus Sect at Grand Chi Temple. Tila sinimulan na niya itong tretuhin na parang tiwala. Gayunpaman, hindi niya kailanman hiniling kay Yang Kai na gumawa ng anuman. Sa halip, itinuring niya siya bilang isang pantay. Lumipas ang ilang buwan ng ganoon lang. Isang araw, nakikipag-usap ang White Lotus Matriarch kay Ku Huashang tungkol sa pagtatangkang pagpatay sa kasalukuyang Temple Master ng Grand Chi Temple nang bigla siyang huminto at lumingon. Sina Yang Kai at Xiao He ay nakatayo sa tabi ni Ku Huashang na parang dalawang personal na bodyguard. Gayunpaman, hindi nila napigil ang magsimulang manginig sa sandaling ito habang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga katawan. Nanginig si Xiao He at naguguluhan na nagtanong. Bakit bigla akong nanlamig? Nakangiting sinabi ng White Lotus Matriarch. Nagsimula nang magkabisa ang mga epekto ng freezing blood burning soul pills. Ang lamig ngayon, ngunit sa isang iglap ay maiinit ka. Magpapalit-palit ang dalawa, at ang pakiramdam ay tumindi pagkatapos ng bawat pag-ikot hanggang sa hindi mo na matiis at sumabog. Nagsalita siya sa isang walang pakialam na paraan na para bang may pinag-uusapan siyang hindi gaanong mahalaga. 3 buwan na ang lumipas. Nagulat si Xiao He. Masaya siyang nakikipaglaro sa iba pang mga disipulo ng White Lotus Sect araw-araw, kaya nawalan siya ng oras. Iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa White Lotus Matriarch. Kung gayon, bigyan mo ako ng panlunas. Umiling ang White Lotus Matriarch. Walang nagmamadali. Ito ang unang pagkakataon na nataman ka ng mga epekto ng tableta, kaya dapat kang maglaan ng ilang oras upang maramdaman ito. Pagkatapos ng lahat, maaaring hindi mo agad makuha ang antidote tuwing lilito ang mga epekto. Maaaring kailanganin mong magtiyaga ng medyo matagal. Pagkatapos masanay ngayon, hindi ka na makaramdam ng kakilakilabot sa hinaharap. May punto ka. Nang marinig ang kanyang mungkahi, ipinikit ni Xiao He ang kanyang mga mata at itinoon ang pansin sa sensasyong nararanasan niya. Si Yang Kai ay nasa parehong estado ni Xiao He. Ang pakiramdam ng lamig sa kanyang katawan ay sumabog ng walang babala, na tila ginagamit ang kanyang sariling lakas upang abalahin ang daloy sa loob ng kanyang mga meridian sa isang hindi makontrol na paraan. Sa sumunod na sandali, ang lamig ay nauwi sa nakakapasong agos ng init na sumunog sa bawat parte ng kanyang katawan na parang magma. Isang matinding sakit ang bumalat sa kanya. Sa kabila ng walang tibu niyang ekspresyon, basang-basa na siya sa pawis. Pagkatapos ay lumingon siya kay Xiao He na nagtataka.
Si Xiaohe ay may kakaibang pangangatawan na nagpapahintulot sa kanya na maging immune sa lahat ng uri ng lason. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit nagkaroon siya ng ganitong uri ng pangangatawan, ngunit palagi na itong ganito mula nang magkakilala sila. Noong nasa isang lihim na taguan sila ng White Lotus Sect kalahating taon na ang nakalilipas, salamat sa kanyang pangangatawan na maayos pa rin siya pagkatapos kumain ng napakaraming nakal-alasong pagkain. Masasabing ang mga ordinaryong lason ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa kanya. Gayunpaman, kahit na may ganoong pangangatawan, hindi pa rin niya nalabanan ang medicinal efficacious ng Freezing Blood Burning Soul Pill. Sa makatuwid, maliwanag na ang Freezing Blood Burning Soul Pill ay hindi puro lason. Pinag-uusapan pa rin ng White Lotus Matriarch at Ku Huaxiang ang tungkol sa mga detalye ng pagpatay habang hinuhusgahan nila kung ano ang posibleng mangyari at kung paano sila dapat magpatuloy upang maging matagumpay ang pagtatangkang pagpatay. Si Ku Huaxiang ay matamang nakikinig sa kanya habang binabaliwala niya ang sakit na pinagdadaanan ng 2 taong nasa likuran niya. Makalipas ang halos 4 na oras, tumanggo ang White Lotus Matriarch. Yun lang, kung mabaigaw ka ulit sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang bumalik. Sumagot si Ku Huaxiang. Huwag kang mag-alala, Sect Master. Siguradong magtatagumpay ako. Ang White Lotus Matriarch ay muling tumanggo, pagkatapos ay biglang nagutos. Patayin sila. 4 lang ang tao sa kwarto. Maliban sa White Lotus Matriarch at Ku Huaxiang, tanging sina Yang Kai at Xiaohe, na tinamaan ng medicinal efficacious ng tableta, ang naiwan. Pinahirapan sila ng salit-salit na lamig at init sa nakalipas na 4 na oras. Ang mga kapangyarihan sa loob ng kanilang mga katawan ay nasa kaguluhan, at ang lahat ng kanilang enerhiya ay ginamit upang labanan ang nakapagpapagaling na epekto ng Freezing Blood Burning Soul Pills. Kahit na ang isang ordinaryong mortal ay madaling mapatay silang dalawa, hindi banggitin ang mga makapangyarihang cultivator tulad ni Ku Huaxiang at ang White Lotus Matriarch. Nang matanggap ang utos, hindi nag-atubili si Ku Huaxiang na tumugon bilang pagsang-ayon at nagpakita sa harap ni Yang Kai. Habang iniaabot niya ang kanyang kamay, isang matalim na punyal ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, pagkatapos ay diretso niyang sinaksak ito patungo sa puso ni Yang Kai. Ang punyal ay tumagos sa kanyang dibdib na halos isang daliri bago hinawakan ang pulso ni Ku Huaxiang. Hindi na niya nagawang ipagpatuloy ang pagtulak ng punyal. Isang naguguluhang Ku Huaxiang ang lumingon sa White Lotus Matriarch, na nakangiting nagsabi. Tama na, isama mo sila kapag ginampanan mo ang iyong misyon. Kinuyam ni Ku Huaxiang ang kanyang kamao. Oo. Sa susunod na sandali, ang White Lotus Matriarch ay nag-iwan ng 2 antidote sa mesa at umalis sa lugar. Kinuha ni Ku Huaxiang ang mga antidote at pinasok ang mga ito sa bibig ni Yang Kai at Xiaohe, na nagbibigay daan sa kanila na mabilis na bumuti ang pakiramdam. Nang imulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, tumingin si Yang Kai kay Ku Huaxiang at sinabing may banayad ng ngiti. Nasaksak mo ako sa ibang pagkakataon. Sa palagay ko kahit ang susunod na buhay ay hindi sapat para mabayaran ang utang na ito. Sumagot si Ku Huaxiang. Kung ganoon, hindi na ako magbabayad. Hindi tulad ng plano ko sa simula pa lang. Saka siya tumalikod at lumapit sa pinto. Nang lampasan si Yang Kai, huminto siya at sinabi sa mahinang boses. Ang Sect Master ay isang kaina-hinalang tao. Isang pagsubok lang iyon, kaya hindi mo na kailangang isipin iyon. Tiyak. Alam ni Yang Kai na ito ay pagsubok lamang. Una sa lahat, gustong malaman ng White Lotus Matriarch kung si Ku Huaxiang ay sapat na tapat sa kanya. Kung siya ay nag-alinlangan ng marinig ang utos, siya ay tinanggal sa posisyon ng Saintess. Gusto lang ng White Lotus Matriarch ng mga subordinate na walang kondisyon na susunod sa kanyang mga utos, hindi ang mga may sariling opinyon. Pangalawa, gusto niyang tiyakin kung sina Yang Kai at Luo Tinghe ay talagang tinamaan ng lason ng Freezing Blood Burning Soul Pills. Bagamat makapangyarihan ang Freezing Blood Burning Soul Pills, parehong sina Yang Kai at Luo Tinghe ay ilan sa mga pinakakakilakilabot na cultivator sa mundo. Kaya naman, hindi sigurado ang White Lotus Matriarch kung makokontrol niya sila gamit ang Freezing Blood Burning Soul Pills. Kung nagkunwaring tinamaan lang sila sa mabisang gamot, hindi niya malalaman ang katotohanan. Nang kumilos si Ku Huaxiang, si Yang Kai ay ganap na nawalan ng lakas, na nagmungkahi na siya ay talagang apektado. Ang isang simpleng utos lamang ay maaaring magpapahintulot sa White Lotus Matriarch na iwaksi ang ilan sa kanyang mga pagdududa. Masasabing napakatuso niyang tao. Matapos bumaba si Yang Kai bilang Temple Master ng Grand Chi Temple, ang ika-6 na Temple Master ay si Yo Xingzhou, na mula sa Shooting Star Palace. Isa na siya sa 6 na Vice Temple Masters noong si Yang Kai pa ang Temple Master,
at medyo mas malakas siya kaysa sa iba pang Vice Temple Masters. Bukod dito, nakapagtayo siya ng sapat na reputasyon, kaya makatwiran na siya ang naging susunod na guro sa templo. Kadalasan, napakahirap na patayin ang Temple Master ng Grand Chi Temple. Noong si Yang Kai pa ang Temple Master, nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga pagtatangkang pagpatay, ngunit ang mga mula sa White Lotus Sect ay palaging mabibigo sa huli. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagkakataon na magtagumpay ngayon. Ito ang ika-80 kaarawan ng Palace Master ng Shooting Star Palace. Bilang kanyang legacy disciple, inaasahang babalik si Yu Xingzhou upang ipagdiwang ang okasyon. Ito rin ang pinakamalaking balita sa mundo kamakailan habang ang hindi mabilang na mga cultivator ay nagtungo sa Shooting Star Palace. Naging aktibo muli ang mga mula sa White Lotus Sect na kalahating taon nang natutulog. Matapos masugitan ng husto ang White Lotus Matriarch sa East Star City noon, nagtago siya para magpagaling. Kamakailan lamang ay ganap na siyang gumaling. Nang sa wakas ay kumilos ang mga mula sa White Lotus Sect, nagpadala ito ng shockwave sa buong mundo. Si Temple Master Yu Xingzhou ay pinaslang habang pabalik sa Shooting Star Palace. Lahat ng 16 na masters mula sa Grand Chi Temple na kasama niya ay pinatay din. Maraming cultivator, na patungo sa Shooting Star Palace, ang nasawi rin. Ito ay maliwanag na ang mga mula sa White Lotus Sect ay nagsisikap na lumikha ng isang kaguluhan. Ang ika-80 kaarawan ng Palace Master ng Shooting Star Palace ay dapat na isang masayang kaganapan, ngunit ito ay naging isang kalamidad sa halip. Nang malaman ang balita, nagkasakit ang matandang Palace Master. Bukod pa rito, nang ibunyag na si Yu Xingzhou ay pinatay ng Supreme Limitless Spear Art ni Yang Kai, lahat ng tao sa righteous side ay nagulat. Dapat pansinin na ang Supreme Limitless Spear Art ay natatangi kay Yang Kai, at walang ibang nakakaalam nito. Ang ilang mga makaranasang cultivator, na hindi naniniwala sa balita, ay nagtungo sa pinangyarihan at tiningnan ang bagay, ngunit lahat sila ay nagpahayag ng kalungkutan na si Yu Xingzhou ay talagang pinatay sa pamamagitan ng spear technique ni Yang Kai. Sa madaling salita, ang ika-6 na Temple Master ng Grand Chi Temple ay pinatay ng ika-5 Temple Master. Sa katunayan, mayroon ng kumakalat na chismis na pagkatapos bumaba si Yang Kai bilang Temple Master ng Grand Chi Temple, dinala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang aide na si Luo Tinghi upang ipagkanulo ang matuwid na landas at pumanig sa White Lotus Sect. Ngayon, siya ang kaliwang tagapagtanggol ng White Lotus Sect. Gayunpaman, walang naniwala sa balita dahil alam ng lahat ang mga pagsisikap na ginawa ni Yang Kai laban sa White Lotus Sect noong siya pa ang Temple Master. Ang mga mula sa Divine Method Hall ay lalo nang nagagalit sa mga taong nagkakalat ng gayong mga chismis at palaging ipagtatanggol ang reputasyon ni Yang Kai sa publiko. Gayunpaman, ang mga mula sa Divine Method Hall ay hindi maglalakas loob na magsabi ng kahit ano sa pagkakataong ito. Napaka-espesyal ng Supreme Limitless Spear Art ni Yang Kai. Sinubukan niyang maghanap ng mga alagad na may mahusay na kakayahan mula sa Divine Method Hall sa pagtatangkang ipasa ang kanyang spear technique. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 o 3 taon, ang mga maliliwanag na disipulong iyon ay hindi naunawaan ang kahangalan ng art na ito. Maaari nilang matutunan ang mga pangunahing kaalaman, ngunit walang makakabisado nito. Sa makatuwid, si Yang Kai lamang ang maaaring gumamit ng Supreme Limitless Spear Art sa mundong ito. Dahil may matibay na ebidensya ngayon, kahit na ang mga mula sa Divine Method Hall ay hindi nagawang manindigan para kay Yang Kai. Matapos paslangin ang Temple Master ng Grand Chi Temple, ang mundo ay bumagsak sa kaguluhan. Samantala, ang mga mula sa White Lotus Sect ay bumalik at naging sanhi ng lahat ng tao na mahulog sa isang estado ng takot. Ang Palace Master ng Shooting Star Palace ay pumanaw ilang araw matapos siyang magkasakit. Hindi man lang siya umabot hanggang sa kanyang ika-80 kaarawan. Matapos mapatay si Yu Xingzhou at pumanaw ang Palace Master, isinisisi ng mga mula sa Shooting Star Palace ang lahat kay Yang Kai. Kahit na ang Divine Method Hall ay marginalized sa loob ng Grand Chi Temple. Ang ganitong uri ng marginalization ay lumala pagkatapos malantad ang kinaroroonan ni Yang Kai. Matapos patayin si Yu Xingzhou kasama si Ku Huashang, sina Yang Kai at Xiao He ay nagtungo sa susunod na larangan ng digmaan. Habang nakikipaglaban sila sa mga masters mula sa Grand Chi Temple, natural lang na nalantad ang pagkakakilanlan ni Yang Kai. Sa katunayan, hindi man lang niya sinubukang itago ang kanyang pagkatao. Ang samsara world na ito ay itinayo sa imahinasyon ni Ku Huashang at sa gayon ay hindi totoo. Isa lamang itong ilusyon na mundo kung saan siya muling nagkatawang tao, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay tulad ng moralidad o mga inosente. Kailangan lang niyang basagin ang heart barrier ni Ku Huashang para makamit ang kanyang layunin. Martial Peak,
Kabanata 4844. Pagpatay sa Saintes. Sa harap na iyon, ang pag-unlad ay hindi gaanong kasiya siya. Hindi madaling basagin ang heart barrier ni Ku Huaxiang sa buhay na ito. Nalaman iyon ni Yang Kai matapos siyang makasama ng ilang buwan. Kahit na siya ay isang babae pa rin na mukhang masunurin sa White Lotus Matriarch, malinaw na siya ay isang napaka-ambisyosong tao. Ang ganitong uri ng ambisyon ay kasing init ng araw, isang bagay na hindi pa nakikita ni Yang Kai. Dati, siya ay banihag ni Yang Kai at nagpatuloy sa mga buwan na naninirahan sa liblib na lambak. Ang paraan ng kanyang reaksyon ay maaaring isang pagkukunwari o isang paghahayag ng kanyang tunay na damdamin. Gayunpaman, pagkatapos niyang palayain, ang kanyang mga nakatagong ambisyon ay muling nabuhay. Sa pagsali ni Yang Kai at Luo Tinghi sa White Lotus Sect, ang lakas ng huli ay tumaas ng husto. Silang dalawa ay dalawa na sa pinakamakapangyarihang cultivator sa mundo, kaya sa kanilang dalawa na nagsanib puwersa, bihira na ang sinuman sa mundo na makakalaban sa kanila. Nang kumalat ang balita na parami ang mga pinuno ng Grand Chi Temple ang napatay, nabalisa ang mundo. Kung ang 7 pangunahing sekta ay maaaring magtulungan sa puntong ito, maaari silang magkaroon ng pagkakataong malagpasan ang bagyo. Gayunpaman, dahil kay Yang Kai, ang buong Divine Method Hall ay marginalized. Maging ang Emerald Smoke Sect, na siyang sect na pinanggalingan ni Luo Tinghi, ay nakatanggap ng ganitong paggamot. Bukod dito, kasunod ng pagpaslang kay Temple Master Yu Xingzhou, ang Grand Chi Temple ay naging walang pinuno. Ang buong Grand Chi Temple ay bumagsak sa kaguluhan. Sa puntong ito, ang White Lotus Matriarch ay determinadong gumawa ng desisyon at pinangunahan ang mga disipulo ng White Lotus Sect na salakayin ang headquarters ng Grand Chi Temple. Ang labanan ay nagpatuloy ng kalahating buwan. Hindi mabilang na mga tao ang napatay sa magkabilang panig. Sa huli, ang mga mula sa Grand Chi Temple ay natalo sa labanan at ang kanilang headquarters ay nagpalitan ng mga may-ari. Ang mga cultivator mula sa 7 pangunahing sekta na nakaligtas ay umatras sa kanilang sariling mga sekta upang magpagaling. Ang kapangyarihan na ipinakita ng mga mula sa White Lotus Sect sa digmaang ito ay nagpadala ng shockwave sa buong mundo. Noong nakaraan, maglulunsad lamang sila ng mga palihim na pag-atake na parang mga daga. Bagamat alam ng lahat na ang White Lotus Sect ay nakakuha ng maraming disipulo, walang nakakaalam ng eksaktong bilang. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naranasan na nila ito. Nang lumusab sa headquarters ng Grand Chi Temple, ang hindi mabilang na mga disipulo ng White Lotus Sect ay parang isang pagtaas ng tubig. Pagkatapos ng digmaan, ang White Lotus Sect ay naging pangalan na kinatatakutan ng karamihan. Ang White Lotus Matriarch ay gumawa ng isang bagay na ang kanyang mga predecessors ay hindi kailanman pinamamahalaang upang makamit. Matagumpay niyang nasakop ang headquarters ng Grand Chi Temple. Sa nakalipas na 100 taon, ang mga mula sa White Lotus Sect ay gumawa ng 3 pagtatangka sa Grand Chi Temple, ngunit lahat ng 3 pagtatangka ay nabigo. May pagkakataon pa nga na napatay sa labanan ang Sect Master ng White Lotus Sect. Matapos matagumpay na sakupin ang headquarters ng Grand Chi Temple, nakita ng White Lotus Matriarch na tumataas ang kanyang reputasyon sa hindi pa nagagawang taas. Kasunod ng insidente, ang mga mula sa White Lotus Sect ay mayroon ding sariling headquarters, na orihinal na pag-aari ng mga mula sa Grand Chi Temple. Nakikita na sila ngayon ng madla, na hindi tulad noon na kailangan nilang magtago sa dilim. Sa labanang ito, nagsikap si Yang Kai dahil napatay niya ang higit sa 20 masters mula sa Grand Chi Temple, na nagambag ng malaki sa tagumpay ng White Lotus Sect na sumakop sa headquarters. Ito ay hindi hanggang sa sandaling ito na ang White Lotus Matriarch ay ganap na nagtitiwala sa kanya. Dahil sa kanya, napatibay ang katayuan ni Ku Huaxiang sa White Lotus Sect. Noong una, may iba pang mga saintesses na pantay-pantay para sa kanya, ngunit siya na ngayon ang pinakanamumukod tangi sa kanilang lahat. Pinahahalagahan siya ng White Lotus Matriarch. Kahit na hindi ito ginawang opisyal, lahat ng mga disipulo ng White Lotus Sect ay naniniwala na si Ku Huaxiang ang susunod na Sect Master. Ang White Lotus Sect ay halos walang ibang kalaban ngayon. Sa kontinente, ang mas maliliit na sect na iyon na orihinal na umasa sa Grand Chi Temple para mabuhay ay nangako na lahat ng loyalty sa White Lotus Sect ngayon. Tulad ng isang snowball, ang kapangyarihan ng White Lotus Sect ay lalong lumakas. Bumalik si Yang Kai sa pamilyar na headquarters na ito halos ilang buwan pagkatapos niyang umalis. Nakatira pa rin siya sa lugar na dati niyang tinitirhan, at araw-araw, sinusundan niya si Ku Huaxiang para protektahan siya. Alam ng lahat ng mga disipulo ng White Lotus Sect na anuman ang hinihingi ni Ku Huaxiang, agad na ipapatupad ni Yang Kai kahit na ito ay makatwiran o hindi.
Masasabing si Yang Kai ang pinakamalaking nagambag sa pagtulong kay Ku Huaxiang na makuha ang kanyang kasalukuyang katayuan. Kung hindi dahil sa kanya, ang ilang mga pagtatangka ng pagpatay ay hindi maisasagawa ng ganoon kabilis at nagdulot ng matinding panggigipit sa mga pinuno ng Grand Chi Temple. Ang mga mula sa White Lotus Sect ay hindi rin madaling matalo ang Grand Chi Temple. Lalong naging ambisyoso si Ku Huaxiang kasunod ng kanyang pagtaas sa katayuan at ang pagpapahalaga sa kanya ng White Lotus Matriarch. Siya ang pangalawa sa pinakamaimpluwensyang tao sa White Lotus Sect ngayon. Sa kasalukuyan, sinusundan ni Yang Kai at Xiaohe si Ku Huaxiang habang naglalakad sila sa isang koridor. Mula sa kabilang direksyon, lumapit sa kanila ang isang kaakit-akit na babae na nangunguna sa dalawa niyang personal bodyguard. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang kaakit-akit na babae ay ngumiti kay Ku Huaxiang at tumango. "Little sister ko." Nakangiting tumugon si Ku Huaxiang. "Big sister Tian." Ang kaakit-akit na babaeng ito ay isa sa iba pang mga saintesses ng White Lotus Sect. Bago ang pagsikat ni Ku Huaxiang, siya ang pinakanamumukod tanging saintess dahil siya ay bahagyang mas maganda at makapangyarihan kaysa sa iba. Pinahahalagahan din siya ng White Lotus Matriarch noong panahong iyon. "Saan ka pupunta, little sister ko?" Nag-aalalang tanong ni Tian Jia. Sumagot si Ku Huaxiang. "Kakabisita ko lang sa Sect Master, at magpapahinga na ako ngayon." "Bibisitahin mo rin ba ang Sect Master, big sister?" Napangiti si Tian Jia. "Hindi, palakad-lakad lang ako kasi wala naman akong gagawin. Noong nakaraan, naisip ko na ang punong tanggapan ng Grand Chi Temple ay malalim at misteryoso. Ngayon, parang wala nang espesyal sa lugar na ito. Madarama natin na may mahiwaga bago natin ito makuha. Pagkatapos naming makuha, mare-realize namin na wala namang espesyal dito." Malumanay na ngumiti si Ku Huaxiang. Tinitigan siya ni Tian Jia ng isang makahulugang sulyap at tumawa. "May point ka, little sister ko. Gayunpaman, maghahangad tayo ng isang bagay bago natin ito makuha. Kung ito ba ay napakahiwaga, malalaman lamang natin ito pagkatapos makuha. Hindi ka ba sang-ayon, little sister?" "Tama ka," tumango si Ku Huaxiang, pagkatapos ay nagpakita ng malamig na ekspresyon. "Narinig kong interesado ka sa aking personal na bodyguard, big sister." Isang gulat na sabi ni Tian Jia. "Saan mo narinig ang ganoong chismis, little sister? Alam ng lahat sa sect na siya ang iyong personal na bodyguard. Bakit ko pa siya titignan?" Nakangiting sabi ni Ku Huaxiang. "Oh, talaga? Bakit may hindi natulog sa kalagitnaan ng gabi kahapon at nakalusot sa kanyang silid habang nakahubad, kung gayon?" Isang matinding galit ang bumalot kay Tian Jia habang nakatitig kay Yang Kai, na nasa likod ni Ku Huaxiang. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya kay Ku Huaxiang ang tungkol sa ganitong bagay. Sa kabilang banda, nanatiling hindi nabigla si Yang Kai. Sa sandaling iyon, sumulong si Ku Huaxiang habang iniunat niya ang kanyang makatarungang kamay at inilipat ang kanyang lakas sa pagtatangkang hawakan ang leeg ni Tian Jia. Hindi inaasahan ni Tian Jia na si Ku Huaxiang, na isa ring saintess ng White Lotus Sect, ay may lakas ng loob na kumilos sa kanya. Ang pag-atake sa kapwa-disipulo ay bawal sa White Lotus Sect, kaya naman hindi siya nakapag-react. Buti na lang at hindi pinababa ng mga personal bodyguard sa likod niya ang kanilang bantay. Sa sandaling kumilos si Ku Huaxiang, hinugot nila ang kanilang mga espada at tinadtad siya. Kung hindi binawi ni Ku Huaxiang ang kanyang kamay, mapuputol ang kanyang braso. Ang mga personal na bodyguard ay ang pinakatapat na mga tagapaglingkod sa kanilang saintess, at wala silang pakialam sa pagpatay sa iba upang mapanatiling ligtas ang kanilang singil. Gayunpaman, sa halip na bawiin ang kanyang kamay, binilisan lamang ni Ku Huaxiang ang kanyang bilis. Ang kanilang mga espada ay hindi nakipag-ugnayan kay Ku Huaxiang habang sina Yang Kai at Xiaohe ay marahang itinulak ang kanilang mga palad pasulong at pinaalis ang dalawang personal na bodyguard. Kasabay nito, kinuyam ni Ku Huaxiang ang makatarungang leeg ni Tian Jia at mas pinalakas ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, natigilan si Tian Jia at hindi maglakas loob na gumalaw ng kalamnan. "Nasisiraan ka na ba ng ulo?" Nawala ang kulay sa mukha ni Tian Jia. Malamig na tinitigan siya ni Ku Huaxiang. "Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na subukang akitin ang aking personal na bodyguard?" Ang tumitinding puwersa sa kanyang leeg at ang pagpatay na hangarin sa mga mata ni Ku Huaxiang ay nakadama ng pagkabalisa kay Tian Jia. Nang mapagtanto na gusto talaga siyang patayin ng ibang babae, pinagsisihan niya ang desisyong ginawa niya kagabi. Sa katunayan, naniniwala ang lahat ng mga saintesses na salamat kay Yang Kai na natamo ni Ku Huaxiang ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay.
Hanggat maakit nila ang dating Temple Master ng Grand Chi Temple sa kanilang tabi, hindi na magiging banta si Ku Huashang. Si Yang Kai ay isang lalaki habang ang mga Saintesses ay babae. Ang tanging naiisip nilang paraan para pumanig siya sa kanila ay ang akitin siya. Hindi inaasahan ni Tian Jia na hindi lamang siya tatanggapin ni Yang Kai, sinabi rin niya kaagad kay Ku Huashang ang tungkol sa iskandalo, na naging dahilan upang siya ay walang kapangyarihan na ipagtanggol ang sarili. Patawarin mo ako, little sister. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Susundin na kita simula ngayon. Humingi ng awa si Tian Jia na may nakakaawang ekspresyon. Kung papatayin mo ako dito, mapaparusahan ka. Si Ku Huashang ay nanatiling hindi nababagabag. Sumimangot si Yang Kai at nagrekomenda. Patawarin mo siya kahit minsan. Naniniwala akong hindi na niya uulitin. Kache. Namatay ang liwanag sa mga mata ni Tian Jia habang nanghina ang buong katawan niya. Lumingon si Ku Huashang at pinandilatan si Yang Kai. Bakit ka humingi ng tawad sa kanya? Inihiwalay ni Yang Kai ang kanyang mga labi, pagkatapos ay nagpakawala ng buntong hininga. Lahat ng bagay sa Samsara World na ito ay itinayo sa Ku Huashang's Heart Barrier, kaya lahat ng lugar at tao dito ay ilusyon lamang. Bilang Saintess of White Lotus Sect, obligado siyang labanan ang mga mula sa Grand Chi Temple. Sinubukan ng magkabilang panig na sirain ang isa't isa dahil magkaiba sila ng paninindigan. Sa makatuwid, walang sasabihin si Yang Kai kahit gaano karaming tao mula sa Grand Chi Temple ang kanyang napatay. Sa sinabi nito, hindi niya gustong makitang kumilos si Ku Huashang nang walang awa at walang pag-aalinlangan tungkol sa pagpatay sa kanyang sariling mga tao. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang kanyang panghihikayat ay nagbunga ng kabaligtaran sa nais na kahihinatnan. Nawalan ng buhay si Tian Jia dahil doon. Tiyak, ang tunay na Ku Huashang ay hindi ganito. Ang kanyang alaala ay ganap na nabuklod sa ikasyam na buhay, at siya ay ibang-iba na ngayon. Bagaman siya ay mali, hindi mo dapat siya pinatay. Sagot ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Tulad ng isang bata na ipinagtatanggol ang kanyang paboritong laruan, iniluwa niya ang nagngangalit na mga ngipin. Papatayin ko ang sinumang nakatutok sa iyo. Isang masayang Xiaohi ang nakamasid sa gilid habang sinundot niya si Yang Kai gamit ang kanyang siko at sinabi sa maliit na boses. Na-inlove siya sa iyo. Hindi sigurado si Yang Kai kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Bagamat hindi nagtagal ang salungatan, hindi nagtagal ay nasagasaan ito ng White Lotus Matriarch at nagmadaling pumunta sa pinangyarihan makalipas ang ilang sandali. Nang makita ang bangkay ni Tian Jia, malungkot ang ekspresyon niya. Sa lahat ng mga saintes, bukod kay Ku Huashang, itinuring niya si Tian Jia bilang pinakamahalaga. Gayunpaman, si Tian Jia ay pinatay ng isa pang saintes na kanyang pinahahalagahan. Hindi pa ito nangyari noon.